Ay nako, Christmas na naman. Ano bang sasabihin ko? Sa French, Joyeux Noel. Sa Tagalog, Maligayang Pasko. Sa English, Merry Christmas. Sa Bisaya, Merry Christmas pa din. Kasi nga sa Bisaya, hindi naman namin alam kung paano sabihin ang Merry Christmas sa Bisaya. Dahil pag sabihin mong Maligayang Pasko, Tagalog yun. Pag Bisaya kasi, Merry Christmas lang naman yung alam namin. Ayan, nagkukwento lang tuloy ako. So, Merry Christmas. Ilan na bang Merry Christmas na wala ako sa amin? Talagang mula nung nagtrabaho ako, hindi na ako nakaka-uwi sa amin pag Christmas dahil kailangan ni Amo ang aming serbisyo. Kaya ayan, puro na lang Merry Christmas. Pagdating ng another year, Merry Christmas again. Pagdating ng another year, Merry Christmas again. Diyos ko po, di ko na namalayan. Merry Christmas. Matanda na pala si Cyrus Itzky. Ay, Merry Christmas. Sino bang relate dyan? Mga OFW. Sige lang na tayo ng Merry Christmas. Tapos, Happy Birthday. Merry Christmas, Happy Birthday. Hindi mo nalaman. Matanda na pala tayo dito sa abroad. Sige pa rin ng Merry Christmas and Happy Birthday. Ay, ilan pa bang Merry Christmas and Happy Birthday ang ating bubunuin. Pero, para sa akin, nasanay na rin ako sa ganitong buhay. Noong buhay pa yung nanay ko, parang gusto kong umuwi pag December. Pero nung nawala na yung nanay namin, wala na. Parang, okay na ako. Wala na sa vocabulary ko ang umuwi since hindi rin naman makakauwi kung Christmas dahil nga may trabaho. Kaya nasanay na ako. So ganito na lang. Sige na, Merry Christmas and Happy Birthday. Merry Christmas and Happy Birthday. And hindi mo mamalayan, senior ka na pala. Ay buhay. Nagsimula akong nagtrabaho, umalis sa amin 20 years old ako, and that was 1988. Tapos 1988, tapos nasa Zamboanga ako ng 6 years. Tapos after 6 years nagpa-Manila ako ng 1992 hanggang 2006. Tapos 2006 to 2009 nasa Lebanon ako, and 2010 hanggang ngayon nandito ako sa Hong Kong. So ganun ako katagal na wala sa amin. Kahit nung nasa Pilipinas pa lang ako, hirap din akong umuwi sa amin dahil nga ang mga amo ko din noon sa Pilipinas pa ako, bawal din namang umuwi dahil nga siyempre pag December marami silang mga bisita. So si Inday stay din sa bahay. Tapos hanggang sa marami akong mga kaibigan na nagsasabi hirap daw sila sa abroad, pagod daw sila sa abroad. Yung trabaho ko parang ganun, kung the way silang magkukwento sa akin, sabi ko ganun ang ginagawa ko dito sa Pilipinas, abroad na lang kaya ako dahil yung sweldo ko dito ang liit, tapos ganito pareho na naman ang tulog natin, pareho yung gising natin, mag-abroad kaya ako. Kaya yun naisipan ko mag-abroad. Nagkwento tuloy ako ayan yung kwento ko sa abroad. Pero sa totoo lang, pinapawi na ako ni Papa. Kasi nga lalo na yung nagkasakit ako. Sabi ni Papa, bakit daw ako magtatrabaho pa dito? Pwede naman daw akong umuwi. Talaga naman daw hindi naman ako magugutom. Pero ako, nasanay na kasi ako. Nasanay na ako na nandito magtatrabaho. Basta nasanay na ako at natuwa na ako. Sa madaling sabi, natuwa na ako sa trabaho ko. Kumbaga ganito na talaga dahil nga high school graduate lang natapos ko, hindi ako nakapag-college. Ano naman na makukuha kung trabaho kung uuwi ako sa Pilipinas, di po ba? So, bahay din lang. Kaya naisip ko, bahay din lang ang trabaho ko. Dito na lang din ako magtrabaho sa labas ng bansa. Malaki pa yung suswelduhin ko. Di po ba? At saka, marami din nagtatrabaho dito sa bahay na ang mga may tinapos sa pag-aaral. Maraming, hindi ko nila lahat, pero meron akong maraming nakikilala na
natapos sila sa kanilang pag-aaral, pero ang ending, katulong pa rin silang tulad namin. Kaya ang sweldo nila, pareho din sa sweldo namin. Kaya sabi ko, pareho lang kami. Pero advantage nga lang dahil meron silang natapos. Kung sakali man na merong pwede silang mapasukan ayon sa natapos nila, pwede silang pumasok. Samantalang kami na mga talagang walang hindi nakapagtapos sa pag-aaral hanggang high school lang, hindi man lang nakapag-college, wala talaga kaming chance na makapasok ng mas magandang trabaho. Pero para sa akin, happy na rin ako sa aking trabaho dahil hindi naman ako nag-iisa na nagtatrabaho sa bahay. Ang dami naman talaga nagtatrabaho sa bahay. So, ayun na lang. Yun na lang talaga na nailagay ko sa isip ko na okay na ako. Ang importante, marangal ang trabaho, hindi sinasaktan ng amo. Ayos naman ang trabaho. Nakakatulog naman, do late nga lang. Dahil nga syempre, hindi naman uso dito sa Hong Kong ang 8 hours na trabaho. Dahil hindi na approve ang 8 hours na trabaho. Ayaw ng mga Chinese ng payagan na mag 8 hours lang ang trabaho dahil syempre alam mo naman ng mga Chinese takot silang malugi. So ang trabaho namin dito kumbaga yun ang sinasabi nilang 24/7, pero wag naman kayong mataranta sa 24/7 dahil hindi po kami gising ng 24/7, kundi ang ibig sabihin, anytime pwede kaming tawagin ng amo dahil nga nakatira lang kami sa bahay ni amo, hindi naman kami tawag nito boarding house. So, ayan, anytime pwede kaming tawagin ni amo, pwede kami magtrabaho, kaya tinatawag na 24/7. Pero naman, pag wala naman yung amo, pwede naman kami kahit paano, pwede naman relax ng konti, pero siyempre nandito pa rin tayo sa bahay, magtatrabaho pa rin dahil nga alangan naman kung pabayaan mo yung trabaho, pero mas relax ng konti kumpara pag nandito yung amo. So ayan lang po yung aking kwento. Again, Merry Christmas. Babati na naman ako ng Merry Christmas at sana'y mag-enjoy lang tayo sa ating Christmas dito sa ibang bansa na naiiba at nag-iisa sa bahay ng mga amo natin. Ayan na nga. So, Merry Christmas po sa lahat. At ito na yung trabaho natin. Pagbutihan na lang natin para sa ekonomiya. Ayan na. Bye-bye. Merry Christmas.